Mas magaan na biyahe abroad isinulong ni Senator Mark Villar sa pamamagitan po niya ng pag-alis sa travel tax. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Panahon na upang bawasan ang gastos at paluwagin ang biyahe ng bawat Pilipino. Ito ang deklarasyon ni Senador Mark Villar kasunod ng inihain nitong Senate Bill 1870 o ang Proposed Travel Tax Abolition Act. Layunin nito na tanggalin na ang ilaang dekada ng travel tax na ipinapataw sa mga Pilipino. Sabi ni Villar, hindi ito dapat maging dagdag na pasanin sa pag-alis ng bansa, lalo na para sa mga Pilipinong bumibiyahe upang magtrabaho, mag-aral, magpagamot, magnegosyo o makasama ang kanilang pamilya. Ang mga bibiyahe sa abroad na sakay ng economy class ay magbabayad ng 1,620 pesos habang 2,700 pesos para sa business class. Para sa senador, mabigat ito sa pamilya ng 4 na bibiyahe abroad dahil magbabayad na ng 6,480 kahit hindi pa sila nakakaalis ng bansa. Malaking halaga na ito para sa pamasahe, pagkain, tirahan o gamot, lalo na ngayon na nagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Ang 50% ng kita sa travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, 40% naman ay sa Commission on Higher Education o CHED at 10% sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Git ni Villar, bawasan ang gastos, paluwagin ang biyahe at bigyan ng mas malaking kalayaan ng bawat Pilipinong maghanap ng oportunidad saan mang panig ng mundo. Alisin na ang travel tax. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.